Ating pong pag-aaral sa ating serye sa Aklat ni Santiago na pinamagatan natin ang series na ito na Be Doers and Not Hearers Only. At ito po ay sinimulan nating ibalik noong nakaraang 2 linggo. Now, sa pagkakataong ito ay nais ko pong anyayahan kayo na buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa James chapter 2 verses 8 to 13. James chapter 2 verses 8 to 13. Babasahin ko sa Tagalog na Biblia. Mabuti ang inyong ginagawa kung tunay na inyong ginaganap ang kautusan makahari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Subalit, kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo'y nagkakasala at kayo'y inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat siya ay nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. Ngayon kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Tayo po muna ay lumapit sa Panginoon sa panalangin at humingi ng tulong sa Kanya bago natin tuluyang pag-aralan ang bahaging ito ng Kanyang salita. Manalangin tayo. Aming Ama, lumalapit kami sa inyong harapan bilang mga taong walang alam at gustong-gustong matuto. Mga taong madidilim ang isip at gustong-gustong makakita ng liwanag. Mga taong confused o nalilito at gustong makasumpong ng iyong kapayapaan. Mga taong naliligaw ng aming mga landasin at gustong-gustong malaman ang iyong direksyon. Maawa kayo sa amin. Ibigay niyo sa amin ang lahat ng kailangan namin upang kami ay matuto ng mga katotohanang kailangan naming malaman at mapalapit lalo sa inyo. Gamitin mo ang pangangaral na ito at pagpapaliwanag ng iyong mga salita para mangyari ang amin pong hangarin na makilala ka namin ng lubusan. Panalangin namin na tulungan mo ang inyong lingkod na maging tapat sa kanyang pangangaral ngayon at hindi magkamali sa pagtuturo ng iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Marahil ang marami sa inyo ay narinig na yung isang Latin maxim na Jura lex, sed lex. Madalas nyo maririnig yan sa mga abogado. At kung kayo nakadalo na ng mga court proceeding, maririnig nyo yung mga salitang yan. At kung kayo ay nakakapanood ng mga hearing o yung mga pandinig sa Congress, nababanggit din ang mga salitang yan. Ano bang ibig sabihin ng Latin maxim na ito? Ang ibig sabihin niyan ay, the law may be harsh or hard, but it is the law. The law may be hard to observe or difficult to obey, but it remains the law and must be therefore respected even if not followed at all. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ang punto ay, may mga batas talaga na pwede nating sabihin na weird, hindi ka tanggap-tanggap, no? Pero yun ay nasa batas. Sa Amerika at sa iba pang mga bansa, sa Europa ngayon, yung pong same-sex marriage, yung pag-aasawa ng parehong kasarian, ay legal. Yung pagkitil sa sanggol, sa sinapupunan ng isang ina, o kung tawagin ay abortion, ay legal. Pero yan ay hindi katanggap-tanggap, lalo na sa salita ng Panginoon. Pero yan ang batas na meron dito sa ibang bahagi ng ating mundo. Dito sa bansang Pilipinas, kung alam ninyo, na kapag ikaw ay
ikaw ay may asawa na, ikaw ay babae, may asawa na, at nagkaroon ka pa ng karelasyon sa ibang babae maliban sa iyong asawa, ikaw ay pwedeng kasuhan ng tinatawag na adultery at pwede kang makulong hanggang 8 taon. Pero kung ikaw ay lalaki na may asawa na at nakipagrelasyon ka pa sa ibang babae, maliban sa iyong asawa, hindi ka pwedeng kasuhan ng adultery. Ang kakaso lang sa iyo ay concubinage. At ikaw ay pwedeng mahatulan ng hanggang 4 na taon na pagkakulong. Kung titingnan niyo maigi, itong batas na ito ay weird. No? Discriminatory itong batas na ito, lalo sa ating mga kababaihan. Kaya nga, pwede nating masabi na ang batas ng tao ay malayo talaga no, sa batas ng Diyos. Ang batas ng tao ay minsan, kung hindi man madalas, unfair, discriminatory. Samantalang ang batas ng Diyos ay ganap, kapaki-pakinabang, at patas sa lahat. Now, dito sa mga talata na binasa natin ngayon ay nagpatuloy si Santiago sa pagtalakay sa paksa ng favoritism. Itong favoritism na ito o partiality o kung tawagin sa Tagalog ay pagkiling ay hindi nararapat, no? Na makita sa kalipunan ng mga Kristiyano. No? Ito ay salungat sa tinatawag nating Christian love. Yung bang may darating na bisita sa pagkakatipon, yung isa mukhang mayaman, welcome na welcome siya at mainit ang iyong pagtanggap. Yung isa naman ay mahirap at ang feeling mo ay inconvenience siya dito sa pagtitipon kaya't hindi mo siya pinapansin at kung maaari nga lang ay sana ay palabasin mo na. Yan ay isang discriminatory attitude. Hindi tama yan. No, sabi ni Santiago. At nag-provide siya ng mga compelling reason na hindi dapat daw ito makita among Christians. Pero, hindi pa tapos si Santiago. Nagbigay pa siya ng mas magaganda pang mga rason, no? Kung bakit itong ganitong klase ng ugali ay hindi dapat makita sa church o sa pagkakatipon ng isang iglesia na itong favoritism. At gusto niyang sabihin na impartiality is not just a matter of common sense, it is a matter of command. Let me repeat that. Partiality is not just a matter of common sense, it is a matter of command. And therefore, the message that I want to bring to you this morning from the very passage that we have read is this. The practice of discrimination is profoundly unlawful. The practice of discrimination is profoundly unlawful. It is against the law. No? Sinabi ko na kanina, it is not just a matter of common sense. It is a matter of command. And I have 3 points this morning. 3 points. First of all, impartiality is a royal law. Number 2, impartiality is a required law. And impartiality is a releasing law. Dito natin paiikutin yung ating pagtalakay dito sa passage na ito. Sabi ni Santiago, it is against the law. Di ba? Yung partiality. Why? Because impartiality is a royal law. Binanggit yan di ba? Ito ay batas na makahari. Sa ESV, royal law. No? Dito sa Tagalog, makaharing utos, makaharing batas. And therefore, if it is a royal law, it is absolute and binding to all his subjects. It is absolute and binding to all his subjects. Kasi galing ito sa hari. Hindi sa hari ng isang bansa, hindi sa hari ng isang kaharian na maaring malaking kaharian dito sa ating mundo. No, it is from the King of the universe. It is a sovereign law. It is a law that makes other human laws subordinate. Ito ay isang klase ng batas na hindi pwedeng baguhin. Hindi pwedeng amyendahan. No? 'Di ba yung ating kongreso, isa sa mga trabaho na ginagampanan
ng ating Kongreso ay hindi lamang gumawa ng batas, kundi mag-amyenda ng batas. Baguhin ang isang batas kung kinakailangan. Kasi ang batas ng tao ay pwedeng magkaroon ng bahid o flaws. O kaya naman pwedeng mayroong batas na nagawa na noon na hindi na siya angkop sa panahon natin ngayon. So dapat baguhin, dapat amyendahan. At yung batas ng tao pwede ring i-contest. 'Di ba? Kung natatandaan ninyo, naipasa na ng ating Kongreso yung Anti-Terror Bill at pinirmahan na ng ating Pangulo bilang isang batas. Pero naghain ang ilang mga kilalang personalidad sa ating Supreme Court para ipatigil ang implementasyon ng batas na ito. Ang ibig sabihin, ang batas ng tao ay pwedeng i-contest, no? Pwedeng i-challenge ng sino man, pwedeng baguhin. Hindi ganyan ang batas ng Diyos. God's law is always supreme and authoritative. It cannot be contested. It cannot be amended. That's number one. It is absolute and binding to all His subjects. But not only that, if it is a royal law, it is appropriate and beneficial to all His subjects. It is appropriate and beneficial to all His subjects. Ano sabi sa verse 8? You shall, ano sabi doon? What is this royal law according to verse 8? You shall love your neighbor as yourself. Yan daw yung royal law. Yan daw yung yan daw yung kautusan ng hari. Love your neighbor as yourself. You see, this is the law that overcomes any superficiality which we have been doing or we may be doing. Alam nyo, madalas, binanggit ko na nga yan, nakaraan eh. Yung pagtrato natin sa ating kapwa-tao ay mababaw ang ating mga kadahilanan at ang ating mga pamantayan. Minsan, tinatrato natin sila batay sa kanilang suot na damit, no? Sa kulay ng kanilang balat, sa accent ng kanilang pananalita, ang tono ng kanilang pananalita, o binabatay natin sa katatayuan nila sa lipunan, o binabatay natin sa kanilang educational attainment, no? Doon natin binabata yung pagtrato natin sa ating kapwa-tao. Pero sabi rito ng Panginoong Diyos, at sabi rito sa binasa natin, hindi daw dapat ganun. We have to love our neighbor as ourselves. At yung neighbor na yun, hindi tumutuko yun sa anong antas ng kalalagayan ng taong ito sa lipunan. Hindi. Sino ba yung mga neighbor na yun? Ito yung mga taong nagkukross ng ating path at nangangailangan ng ating tulong. Ito yung mga taong maaring nakakasalamuhan natin at nangangailangan ng tulong. Maaring mananampalataya sila na tulad natin o maaring hindi mananampalataya. Yan ngayon dahilan kung bakit ine-extend natin ang pagtulong natin ngayon sa panahong ito ng crisis. Hindi lang sa mga membro ng ating church, kundi doon sa mga dumadalo, sa mga Bible study natin, sa ating mga outreaches, no? At maging doon sa mga tao na maaring hindi naman mananampalataya pa nating tiyak kung sila ay mananampalataya nga. Pero maaring nagkaroon tayo ng contact sa kanila at nakita natin na nangangailangan sila. Diba? We extended our help to them. No? Of course, we cannot help everybody. Hindi natin kayang tulungan ang lahat. How we wish we have the capacity to help everybody. Pero wala Wala tayong kakayanan. Common experience nga namin nitong aming mga relief giving doon sa mga dumadalo sa aming Bible study dito sa Pasita. Yung bang yung may mga humihingi na mga hindi naman talaga sila kabilang doon sa mga bibigyan. Kaya nga, anong ginagawa ko? Magsasabi ako, pumunta kayo dito sa lugar na ito, dito tayo magkita. Kasi kag pupunta kami doon sa lugar nila, sigurado kukuyugin kami ng maraming tao na hindi naman namin kayang bigyan. No? Yun na nga lang nagpunta, sasabihin namin, dito tayo magkita, dito sa lugar na ito, pupunta sila lahat doon. Makikita mo mamaya-maya, may mga pumipila na hindi naman talaga kasama sa bilang. At syempre, papaliwanagan sila. Pasensya na po kayo. Limitado lang, bilang lang itong mga dala-dala naming tulong Para lang ito dito sa mga taong ito. Minsan, ang hirap sabihin yun,
mabigat sa kalooban. Kasi gusto mo rin silang tulungan. But we have no means to do that. But the point is, this brethren, talagang dapat we have to love our neighbor as ourselves. Because that is the purpose of the law. The purpose of the law is to overcome our self-centeredness. No? Yan ang dahilan ng batas. Para malabanan natin yung pagpapahalaga natin sa sarili natin lamang. Kaya nga sabi, love your neighbor as yourself. Kasi, sigurado naman, aaminin natin lahat dito. Mahal natin yung sarili natin kaysa sa sino man eh. Hindi ba? Kaninong itsura ba ang talagang gusto nyong pangalagaan? Yung bang itsura ng kapitbahay ninyo, yung itsura ninyo? Hindi ba yung itsura nyo? Ang unang gusto nyong pangalagaan? No? Kung yung kapitbahay nyo lalabas dyan sa bahay nila at may morning star pa, wala kang pakialam dun. Pero yung sarili mo, pag nakita, talagang gusto mo, maayos na maayos ka. Because you are so concerned sa appearance mo ng higit kaysa sa sino man. Sino yung gustong-gusto mong pangalagaan sa kanyang pangangailangang pangtiyan. Di ba? Sarili mo? More than any other else? No? Kaninong trabaho at career that you want to see improving most? Yung bang mga kasamahan mo sa trabaho? Yung bang mga co-worker mo, ka-office mate mo? Yung sarili mo. No? Yun ang talagang totoo. Kaya nga, ang batas ng Diyos ay love your neighbor as yourself. Kasi ito yung paraan para ma-overcome natin yung ating self-centeredness, yung pagpapahalaga sa sarili lamang. Dapat pahalagahan din natin ang iba. Loving our neighbor as ourselves, no, with impartiality is fulfilling God's royal law. So that's number 1. Impartiality is a royal law. But number 2, impartiality is a required law. Now, papansinin natin itong batas na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon ay isang klase ng batas na buo at magkakasama. No? Kaya unang-una na gusto kong pansinin natin ay the unity of the law is stated. No? Verses 9 to 10. Ito ang sabi. Subalit, kung kayo ay nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. Sapagkat ang sinumang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Napansin niyo yung salita rito ni Santiago? Bagamat ang kautusan ng Diyos ay binubuo ng tinatawag na individual commandments, but God's law has indivisible unity. Yung batas ay marami. O sabihin natin, 10. Pero sila ay magkakakabit. Hindi mo sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. Kapag nagkasala ka sa isa, nagkasala ka sa lahat. No? Violation of one is a violation of all. Kaya nga hindi natin pwedeng gawing trivial offense or simple kind of sin sa harapan ng Diyos yung impartiality, yung bang may pagtatangi ka sa kapwa. Of course, sa batas ng tao, meron pong antas ang kasalanan. Meron tinatawag tayong karumal-dumal na kasalanan. O kasalanang mas mapinsala kaysa sa iba. O kasalanang mas offensive kaysa sa iba. Mas terrifying kaysa sa iba. Di ba? Pero sa mata ng isang Diyos na banal at matuwid, walang kategorya ng kasalanan. No? Kung ikaw ay pumatay, at kung ikaw ay nag-isip ng pagpatay sa iyong kapwa, hindi mo ginawang aktwal, pareho lang yun sa paningin ng Diyos. Kasi ang tinitimbang ng Diyos ay ang ating puso. Hindi lang yung mismong ginawa natin. No? Kaya, yun ang pagkakaiba eh. A single violation in one of God's laws is offensive in the sight of the holy and just God. Because of the so-called indivisible unity
of God's law. Hindi sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. No? Parang, di ba, parang pag naapakan ng, halimbawa, hindi sinasadya, naapakan yung, ano bang tawag doon sa daliri na malaki sa paa? Yun, hinlalaki. No? Pag naapakan yan, no? Buong katawan mo nasasaktan. Di ba, may kasabihan nga tayo, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. No? Kung halimbawa, yung windshield ng yung kotse, no, nagkaroon ng crack, maliit lang na crack, hindi mo marirepair yun. Kinakailangan palitan mo yung buong windshield. Kasi may crack na eh. Same also is true. Brethren, sa batas ng Diyos, we cannot separate our love to God and our love to our neighbors. We cannot just say, oh, I really love the Lord, I worship Him, no? And I observe the Lord's day faithfully, but you neglect your neighbor. You neglect the welfare of your neighbor. That is not right, no? Ang paglabag sa isa ay paglabag sa lahat. So, yun ang una. Pero not only that, the unity is specified. The unity is specified. The unity of the law is specified. Verse 11, sapagkat siya na nagsabi, huwag mangangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay di nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Pansinin ninyo rito, no? In-emphasize dito ni Santiago na mayroong iisang Diyos lang daw ang nagbigay ng utos na huwag kang papatay at huwag kang mangangalunya. And equally, yung damdamin niya ay pinadama niya rito. Parehong madumihan sa harapan ko. Pero gusto kong pansinin ninyo ito, no? Bakit kaya si Santiago ay pinili niya yung kasalanan ng pangangalunya at pagpatay rito? Napansin nyo? Now, hindi ibig sabihin, sinasabi ni Santiago na ang kasalanan ng pangangalunya at kasalanan ng pagpatay ay mas mabigat kaysa sa kasalanan ng hindi pagrespeto sa magulang, o idol worship, o pagsisinungaling, o ano pa ba, yung breaking the Lord's Day. Na hindi niya sinasabing ganun. Pero bakit niya in-specify yung dalawang kasalanan na ito? No. And I have to borrow the explanation of one good commentators by the name of Harold Songer. Sabi niya, kaya ito in-emphasize ni Santiago ito, to deepen the blackness of the sin of partiality by associating it with adultery and murder. Ulitin ko, to deepen the blackness of the sin of partiality by associating it with adultery and murder. Kasi maaaring ang tingin mo, yung kasalanan na meron kang favorite, no? Meron kang pagkiling o pagtatangi, simpleng kasalanan lang ito, no? Trivial lang ito, slight lang ito, minimal lang ito, less damaging, wala ka namang dinadamage dito. Pero ang ginawa ni Santiago, in-associate niya ito sa murder and adultery in order to declare that it is just wicked and black and disgusting in the sight of the holy God. So, the unity is specified. Now, let's go to our last point. No? So, impartiality is a royal law. Impartiality is a required law. Impartiality is a releasing law. No, ginamit ko yung salitang releasing law kasi ginamit dyan yung salitang law of liberty. Napansin nyo? Ginamit niya yung salitang ang batas ng kalayaan. So, gusto kong tingnan natin ito sa dalawang bahagi. No? Unang-una, the exhortation to keep the law of liberty. The exhortation to keep the law of liberty. Alam nyo, si Satanas, sa maraming panahon, ay dinaya niya ang marami. Na ilagay sa isipan ng marami na ang batas ng Diyos ay dinisenyo para alisin yung kagalakan sa tao, yung kalayaan sa tao.
no? Para i-deprive tayo, pagkaitan tayo ng joy, gawin tayong miserable. Yan ang itinanim ni Satan sa isip ng tao. Yan ang itinanim niya doon sa isipan ng ating unang magulang. Kaya naman ayaw ng Diyos na kainin ninyo yung bunga na yan ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil ayaw niya na maging katulad niya kayo. Kasi pag kinain niya, magiging katulad kayo ng Diyos. So parang sinasabi ni Satan, God is depriving you the joy, the liberty, and potentiality na maaaring maabot ninyo. Actually, successful si Satan for many years, for many generations, no? Na ilagay yan sa isip ng marami. Kaya pansinin ninyo, yung puso ninyo, yung damdamin ninyo. Hindi ba, pag merong batas, ang unang attitude natin, resistance, hindi acceptance, rebellion, than willing obedience. Makikita natin yan, maging sa mga anak natin, maliliit pa sila. Makikita natin yung reklamo, yung angal, yung ungol kapag may inutos ka sa kanila. Kasi nilagay yan ni Satanas sa isip at puso ng marami. At naging productive si Satan yan for generation for spreading such a lie. Pero dito si Santiago, sinabi niya sa verse 12, that God's law is the law of liberty. It is the law of liberty. Ito ay batas ng kalayaan. Hindi ito paninikil ng kalayaan. Hindi ito pag-aalis ng kagalakan. Isipin niyo yung isda. Yung isda, no? Saan niya ba madalas, saan niya nai-express ng malaya ang kanyang sarili? Saan niya nai-express ang kanyang sarili ng ng malaya ang kanyang nature? Hindi ba doon sa tubig? Subukan mong alisin siya sa tubig. At sabihin mo, sige, malaya ka na ngayon. No? Pumunta ka na ngayon sa gusto mong puntahan kahit hindi sa tubig. Ano mangyayari sa kanya? Ano mangyayari sa kanya? Mawawala ang kanyang kalaya, ang i-enjoy ang kanyang natural life. Yung train, no? MRT kaya, o kaya yung train na punong-puno pag nakasakay na ba kayo dyan sa train na yan? No? Yung train, nakakapag-operate yan properly kung nandoon siya sa kanyang release. Subukan mong mawala siya sa release niya. Gagawa yan ng malaking kapinsalaan. Same also is true, brethren. As soon as we step outside the boundaries, we are no longer free, but we become slave to sin. As soon as we step outside the boundary of God's law, we become slave to sin. We will be under God's judgment, and we will surely be miserable. We will surely be miserable. So, yun ang dapat nating tandaan. Itong batas ng Diyos is a law of liberty. No? Hindi ito paninikil sa atin. Actually, binibigyan nga tayo ng kalayaan at kagalakan na ma-enjoy yung ating totoong kalalagayan. No? Pero not only that, we can see here not only the exhortation to keep the law of liberty, but the exclamation of the triumph of God's mercy. Now, hindi sinasuggest ni Santiago rito na pagka ikaw ay naging mahabagin sa mga nangangailangan, yan ang magiging paraan ng iyong kaligtasan. Hindi po. No? Kahit napakadami mo nang natulungan, kahit naging ikaw ay involved sa iba't ibang charity work, kahit na ibigay mo pa lahat ng kayamanan mo sa mga nangangailangan, hindi ka pa rin maliligtas sa pamamagitan yan. Naliligtas lamang ang isang tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ng awa ng Diyos, ng awa ng Diyos at biyaya ng Diyos na nai-express sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero, ang totoong tumanggap ng habag ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, ay mahabagin. Yan ang dapat nating tandaan. The recipient of God's mercy must also be merciful. No? Yun ang gustong bigyan diin dito ni James. Sinabi niya rito, verse 13a. For judgment is without mercy
to one who has shown no mercy. What's the point? The point is that if you are not showing mercy, if you are practicing partiality as a lifestyle and rule of life, then it shows that you are not yet saved and you are outside the family of God. Kung ikaw, hanggang ngayon, mayroon kang partiality, no, may favoritism ka, mayroon kang kinikilingan. Pinapakita lang nito, hindi ka pa ligtas. Hindi ka pa tumanggap ng awa ng Diyos. Hindi ka pa tumanggap ng biyaya. Sapagkat ang totoong tagasunod ni Kristo ay nagre-reflect sa kanyang puso kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya, kung ano yung ginawa ni Kristo sa kanya. Ang isang taong tumanggap ng kahabagan ay mahabagin din naman. Kung hindi ka mahabagin, ay ibig sabihin, maaaring hindi ka pa tumanggap ng kahabagan ng Diyos. Ganun lang yun, kasimple. Diba? Tingnan nyo, minahal tayo ni Kristo kahit na hindi tayo kaibig-ibig sa kanyang paningin. Ibinigay niya sa atin ang pangako na hindi naman tayo deserving. No? He showered us with spiritual blessing that we could never have earned. Tayo ay talagang nasa ilalim na ng paghatol ng Diyos. Pero ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, tinanggap niya sa kanyang sariling katawan yung hatol na dapat para sa atin. Dahil naawa siya sa atin. At dahil sa awa na yon ng Panginoong Jesucristo sa atin, na nauwi sa kanyang sakripisyo, anong sinasabi rito ni Santiago sa verse 13b? Mercy triumph over judgment. Mercy triumph over judgment. Justice demands for condemnation for sinners. Mercy pleads for salvations of sinners. Judgment looks at what we deserve. Mercy looks at what we need. Remember that, brethren. And Christ did it all for us Christians. Alam niyo noong ikalawang digmaang pandaigdig, World War II, marami daw mga simbahan sa Inglaterra noon ay punong-puno tuwing araw ng linggo. Alam niyo kung bakit? Hindi lang dahil para sila ay sumamba, kundi ipinapanalangin nila yung kanilang mga soldiers, no, na nakikipagbuno sa puwersa ng mga Germans, ng puwersa ni Hitler, no? Na sana proteksyonan ng Panginoon. Kaya punong-puno lagi yung church to pray for their soldiers. Tapos, yung pastor sa isang church, napansin niya mayroong isang bata na hindi pumupunta doon sa church lang pag Sunday. Everyday nandun sa church kahit na hindi Sunday. Everyday nandun yun sa church. So, noong una hindi niya pinapansin. Pero katagalan, kinausap niya. Sabi niya, "Boy, napansin ko, araw-araw nandito ka. Sigurado ko may pinagpe-pray ka na mahal mo sa buhay, no? Na soldier din ng ating bansa." Sabi niya, "Opo, pinagpe-pray ko yung aking tatay, no? Na isang soldier ng British Army." Ganun ba? Pero ang totoo po, sabi niya sa pastor, 1 buwan na siyang nakauwi sa bahay. Nandun na sa bahay namin. Ba't nandito ka pa? Kasi narito ako para magpasalamat lagi sa Panginoon. Narito ako para pasalamatan siya sa kabutihan niya sa amin at sa pagtugon niya sa aming panalangin. No, alam niyo, simpleng kwento lang ito, no? Ng isang tao, isang bata na napuno ng pasasalamat ang kanyang puso sa simpleng pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin. But I believe, bilang mga Christian, meron tayong mas higit na pwede pang gawin kesa magpasalamat lang sa Diyos sa panalangin. Dito sa ating mundong makasalanan. Tayo ay hindi lamang tumanggap ng tugon ng Diyos sa mga panalangin natin from time to time, but we have received God's mercy. Nung si Kristo tumayo sa harapan natin para tanggapin niya yung parusa ng Diyos, imbis na tayo
No, ang Espiritu Santo, binigyan tayo ng liwanag sa ating isip at kinonvict yung puso natin patungkol sa katotohanan. Nung ang Diyos ay nagpadala ng tao o ng mga tracts o mga babasahin sa atin para mabasa natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Nung pinagpala tayo ng kaloob ng pananampalataya para magtiwala tayo kay Kristo na siyang ating tanging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, lahat ng yan ay awa ng Diyos. At lahat ng yan ay awa ng Diyos na siyang nagtagumpay laban sa paghatol o paghuhukom ng Diyos. All of these are God's mercy that triumphs over judgment. Wala tayong dahilan para hindi magpakita ng habag sa iba. Mag-discriminate ng ibang tao sa ating paligid. Baliwalain ang mga aba. No, nabinigyan tayo ng pagkakataong matulungan sila. Niligtas tayo ng Diyos sa tinatawag na self-centeredness. Hiniligtas tayo ng Diyos. Tayo mga self-centered man and woman, but God rescued us from that kind of character. Ipakita natin na tayo nga ay mga kinahabagan sa pamamagitan ng pagpapakita ng habag sa mga nangangailangang kaya nating tulungan. And perhaps, the greatest treasure na pwede nating ma-share sa mga tao sa ating paligid ay ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Itong pandemic period na ito ay isang high time para gawin yan. Huwag nating basta isarado lang ang ating mata, no? Tandaan natin, people need the Lord. At para sa mga nandito na nakikinig sa akin, maaaring nanonood sa live stream na ito, na hanggang ngayon hindi ka pa Christian, hindi ka pa nananampalataya kay Kristo, stranger ka pa sa Christian faith, no? Yung Christian faith na nakabatay sa banal na kasulatan, hindi sa tradisyon ng tao. I encourage you now to consider Christ. Isipin mo ang kalalagayan mo. At si Kristo lang ang iyong pag-asa, bakit hindi ka lumapit sa Kanya? At ibigay ang iyong sarili sa Kanya. At higin sa Kanya ang kaligtasan na kailangan mo. At talikuran mo ang iyong kasalanan. He is what you need in this time, not only in this time of pandemic, He is what you really need sa buhay mo. Para makatakas ka sa darating na puot ng Diyos na inilaan niya sa mga makasalanan sa araw na Kanyang itinakda. Lumapit ka sa Kanya. At sana'y Siya ang maging tanggulan mo at Siya ang maging silungan mo. Siya ang maging shield mo sa panahon ng paghatol. Marami pong salamat sa pakikinig ng bawat isa. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa mga salita mong ito. Sulat mo to sa puso ng bawat isa sa amin ngayon na naririto at nawa ay inyong pagpalain at gamitin para kami ay lalo pang mapalapit sa inyo. At bigyan nyo rin kami, Panginoon, ng ability to be a channel of blessings to others. We want to help people who are in need and give us blessings so that we can be a channel of blessings to others. Give us resources so we can reach those who are in need. And most especially, give us the opportunity to share the gospel. Give us the opportunity to introduce to sinners what they really need. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang Kanyang kaligtasan, at ang Kanyang sakripisyo para sa mga makasalanang tulad namin. At dalangin namin, Panginoon, na isulat mo sa puso ng bawat isa ang katotohanan ito. At pagpalain nyo rin po ang maghapong ito para sa aming lahat. Muli, ang papuri ay tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.